Good morning everyone and welcome to Il Paraiso. So this time we will have a quick walk here at the garden since it has been 2 weeks na hindi po ako nakabisita rito. So titingnan natin kung ano na ang mga bago dito sa garden. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. Okay, so this time dito tayo sa aking mga sunvanda, actually this portion ay halo-halo siya. So meron tayo ditong mga tingnan nyo na yung shell, how come na umabot siya dito sa ibabaw. So tatanggalin natin ito. And this is a Noriko sumida na pa-fade na po at saka pa wala na po yung kanyang bulaklak. Another one is this, I am so happy this time kasi ang dami ng sunvanda na merong mga spikes, Talagang bumagay sila doon sa all-in-one fertilizers na binigay ko sa kanila. Okay. So I have here, I don't know if ito ay katulad din nung rare na sinabi ni Sir Jonaldo. Tingnan ninyo, Okay yan po kasi ito ay nabili ko kay Ma'am Maricel and confirm po mga viewers yung mahilig sa banda if this is the Papilionanda Ernesto, ito. So tingnan ninyo kung ito ba ay Papilionanda Ernesto kasi nabili ko ito kay Mama Maricel at ito yun ang sabi niya. Okay, so another one, tingnan natin itong this is my Ruisimato, this is the second stem that I ordered from Sir Pedro Canson. Tingnan niyo, napakaganda po ng kanyang petals, maroon, and then mabango po siya, nung binili ko ito, nag-iisa lang talaga siya, pero until na wala siyang kiki, pinutol ko na lang ito, hoping that yung nasa ibaba ay magkaroon siya ng kiki. But hindi ko na matandaan kung saan ko nilagay yung doon pala, yun. So this is also another Ruisimato, ito, ang Ruisimato na ito, tingnan niyo, iba ang shade ng kanyang flower. Yun ay talagang yung maroon is dominant dito, mas dominant tong yellow part sa kanyang petals. So ito yun, okay. Ito ay parating namumulaklak dito sa garden. Okay, so tingnan niyo, napakarami talagang mga spikes dito. And this one also, tingnan niyo, napakaliit niya pero tingnan niyo, I think katulad siya doon, and please confirm if this is Papilionanda Ernesto. Okay, tingnan niyo, marami nang nag-spike, marami na ring papalanta yung kanyang mga flowers. Kasi imagine for 2 weeks na hindi tayo nakabisita dito sa garden. So okay, so now I realize na dito sa garden ang dami ko palang ganito, ang dami ko palang mga woodlawn glory, na bili ko ito sa online, from live selling. Okay, so I don't know this one as well. Tingnan niyo, yun po ang kanyang flower, if this is also another woodlawn glory. So yun ang kanilang sinabi na Red King, tingnan niyo, yun ang sinabi na Red King. And try to look at this, yung aking mukara, ito ay matagal na dito sa garden. Tingnan niyo yan, okay yan po, 'di ba?
pareho po ang kanilang structure ng bulaklak. Okay, yan ay a type of mocara. So another one, this one as well, yan po is a common sunbanda. Doon tingnan niyo may spike, no, may spike. So marami talagang may spike dito sa garden. Another one is meron akong ipapakita sa inyo, pero yung kanyang petals hindi siya ganun ka lalaki. Okay, so ito yung kanya, no. Tingnan natin yung structure. Yan po, no. This one, okay. Ito yung structure ng kanyang dahon. Okay, and then tingnan nyo yung kanyang flower. So kindly when I upload this doon sa ating YouTube channel, kindly tell, no, kung anong orchids ito. Tingnan nyo yung kanyang flower, no. Actually katulad din siya doon sa sinabi nila na Red King, pero yung kanya hindi siya ganun ka lalapad yung kanyang mga flowers, no, yung kanyang petals. Thin ang kanyang petals, pero yung kulay is the same, no. So tingnan natin. Okay, yan po ang kanyang, no, yan ang structure ng kanyang dahon. Yan po. Okay, matagal na yan dito sa garden. And then balik tayo dito kasi ito, no, this section, ito yung mga bago kong nabili na mga mocara from gardeners. No, tingnan ninyo, meron na siyang mga, no, meron na siyang mga healthy roots. Okay, no. Before I left na pumunta ng seminar, nailagay ko na ito sa mga kahoy. Okay, so another one, this one, no. Tingnan ninyo yung aking, tingnan ninyo yung aking Banda Marie. Napakaganda po niya, no. Until this time, hindi talaga kumukurap ang kanyang ganda. Okay, so another one. Yung aking Banda Kalayana or Kalihi na sabi nila na galing kay Ma'am Ching na nabili ko sa Sistuna Garden, meron na po siyang bulaklak, no? Tingnan ninyo, no? So I think dahil sa dami ng petals, naging pababa yung kanyang spike, no, yung kanyang stem, pero at least hindi siya nabali. So ganun lang siguro talaga yan. Mabango yan. Another one, ito yung nag-spike na MFB 116 bago ako nag-seminar. So tingnan ninyo, no. Alam nyo yung tatlong nabili ko na MFB 116 kay Sir Neil, lahat sila ay nag-spike. Ito totally bloom na kasi 2 weeks na, no, after 2 weeks. O tingnan niyo yun doon, no. Yun, tingnan ninyo kasi yun ang isa. Okay, meron na siyang spike, no. 2 more weeks magbubuka na din yan yung kanyang mga buds. Okay yan, no. So titingnan din natin kasi yung doon, yung nandun sa kabila, meron din siyang spike. Another one, tingnan niyo yung unidentified banda. Okay yan, no. When I started to transfer this sa Kakwate, nagkaroon siya ng mga bagong ugat. Tingnan nyo, meron talaga siyang mga new roots, no, yan. And then okay, no, nagkaroon siya ng spike. Yan po. So I hope that this time meron na yung pangalan. No, actually I bought 4, 1, 2, yung isa, no, yung isa andito siya sa ibaba. Yan yung isa, pero healthy naman, no, healthy. Hindi ko pa siya nakitaan ng bagong ugat, but the plant is healthy. Pero yung doon sa ibabaw, no, meron na talaga siyang spike, no. Not only spike, but the buds are already opened. Yan. So that means to say, talagang bumagay sila nung inilipat natin sila sa kahoy. Okay, tingnan nyo, no, dumikit na yung kanyang ugat dito sa Kakwate. So this is the root of my Banda Kalayana. Okay, or Kalihi, no. So sabi nila Kalayana, Kalihi. Okay. So another one is
no? Ito yung mga bagong lipat ko dito, no? Tingnan nyo, this is my Vanda Manisaki, no? One of my Vanda Manisaki na nabili ko sa Sistuna kay Sir Neil. O, tingnan nyo, no? You know what? I am so happy to have this kasi itong Manisaki, this is a very rare, no? Talagang when we say rare, it's literal talaga na rare, no? Kasi wala na ito sa laboratory, and I am so happy that with Sir Neil, no, nagkaroon tayo ng Vanda Manisaki. This is, no, talagang napakaganda po ng flower nito. We have two of this, no. Nanigurado talaga ako na baka hindi mag-survive yung isa, at least merong isa, but I am so happy that tingnan nyo yung mga roots. Napakaganda, no. Talagang yung all-in-one fertilizer from Sistuna Garden ay bumagay, no, sa kanila. Another one is this, no. This is, ito yung nabili ko na e-banks, no. Tingnan niyo, napakaganda ng mga roots. Yan, no. Okay, so napaka-healthy nila. And then yun po, no. Another, ito yung pangalawang Vanda Manisaki. Tingnan niyo, meron na din siyang ugat. Okay. So, this is, ito yung from Sir John. Yan po, no? Ito yung sabi ni Sir Makaraig na heirloom. O, tingnan ninyo, nilipat ko siya sa kahoy, sa Madrid de Cacao, and then, what comes next? Nagkaroon siya ng mga healthy na mga root tips. Okay. Actually ngayon, meron akong inaantay na isa ring rare na Vanda, no, napaka-rare na Vanda, and galing ito sa Thailand, no, kay Sir Pong Salazar. Okay, so tingnan natin dito, no, ito yung aabangan natin kasi nung nabili ko ito, sabi nila this is Vanda Sanderiana, no. Tingnan natin yung ugat, and then malapit na ang kanilang season, no. Papalapit na po yung August, so it might be ito talaga magkakaroon ng bulaklak. But I am pretty sure that meron talagang isa dito sa garden na magbo-bloom ngayong August, yung nabili ko kay Sir Carl Makaraig na Vanda Sanderiana. Later titingnan natin. Okay, so this one, no? So tingnan niyo, nung nilipat ko sila sa kahoy, nagkaroon sila ng mga healthy roots. This is also one of, sabi nila, Alba, no? Alba daw ito. So, aabangan natin kasi August is their season. Okay, no? Yan. So, yan po. So, lipat tayo doon kasi sabi ko sa inyo kanina, lahat ng nabili ko na MFB 116 ay nagkaroon ng spike. Actually, nung binili ko ito, no? Okay, so this one. Nung binili ko ito, okay, yan po. Oh, no? Magkano? Yeah, this is 1.5 and then times 3, this is 4,500. Okay, tingnan ninyo. Yan. So, nung nabili ko ito, meron siyang buds. And then nagbuka dito sa garden. After 2 weeks, no, nung mamatay ang kanyang first spike, so nagkaroon siya ng napaka-healthy na spike. So titingnan natin and we will try to compare the shade of the flower kasi kahit pareho sila ng breed, no, kahit pareho sila ng breed, MFB 116, this is a cross breed of Vanda Ostii at saka Vanda Lusonica. At titingnan natin kasi minsan yung kanilang shade ng flower ay magkaiba. Okay. So another one, this is my native orchid here in the garden. So this is my Omatukalpa, no? So nabili ko ito sa gardeners. Tingnan niyo. Okay. This is a native orchid and nakabili ako ng 3 nito, but yung dalawa, no? Itong dalawang ito ang merong spike. So tingnan niyo yung kanyang katawan. Napakaganda po ng katawan ng orchids, no? Para lang siyang dehydrated, no, pero healthy naman po siya. Another Omatukalpa is this one, no? Tingnan ninyo, napaka-healthy po ng orchids. And then
napaka-fine nung kanyang flower, no? Napaka-fine nung kanyang flower. So pasensya po, maingay kasi diyan sa kabila merong naglalagay ng tambak. Okay, no? So these are the updates, no, of the garden. So ito 'yun, no? This is my Dr. Anik. Okay, this is a strap leaf, no? This is hybrid. Okay, so looking at my garden now, I am so happy that majority of my orchids are healthy, no? They are healthy, the root tips are growing healthy, and then they are producing more roots. Okay, so before we end, so ito yung nabili ko kay Sir Carl Macaraig. So this is a pure waling-waling. Tingnan ninyo. So I will really expect that this coming August, magkaroon talaga siya ng bloom because this is matured, no? Matured na talaga ito. Actually, meron na siyang mga, no? Meron siyang dead spike here. Yan, no? Meron siyang dead spike. And then, tingnan niyo, napaka-healthy niya, no? Alam niyo ba, this is worth 7,500, no? Sa isang orchid na ito, this is worth 7,500. Kaya aalagaan natin silang mabuti. Okay, so I will not expect na merong mga alba na magbubulaklak kasi yung mga alba ko, hindi pa sila ganun ka-matured. Pero this one, mag-i-expect ako that this could have bloom this coming August during their season. And then yung nabili ko rin kay Ma'am Grace Claveria. No, this is also iwaling-waling. No, maliit siya, pero this is a kiki. And then when I bought this from Ma'am Grace, meron, no, katulad nung kang Sir Jonaldo Palpagal, meron na siyang mga meron siyang bulaklak. So yung iba, no, yung mga maliliit ko dito, they are still healthy. So this one, tingnan niyo, no, napaka-healthy niya. This is a PBS, Pentisphina Vanda Sanderiana. Yun ang PBS, dati Philippine Vanda Sanderiana. This is also, no, this is also another pure waling-waling. Yung iba dito, mga crossbreed na, no? This is MFB 145. So MFB, this is also a crossbreed of a pure Vanda Sanderiana. So more or less meron tayo ditong, no, 100 of Vanda Sanderiana. And sabi nga nila maganda kasi merong maliit, merong malaki, merong premature, merong matured, premature, no? So let us try to wait because after 5 years we will expect that this Vanda Sanderiana here, pure waling-waling, will have their time in the garden. So, no, this is an update, a short update. Dito tayo sa kabila, no? This is also, no, this one also is this is also PBS, no? Tingnan ninyo. No, this is PBS. Napaka-healthy niya. Ito yung napanalunan ko sa Sistona Garden. Tingnan nyo yung aking dinisyon niya. No? Okay, yan po yung aking dinisyon niya. Nabili ko din yan kay Sir Carl Macaraig. I hope kasi, no? Bakit kaya yung mga root tips nila ay naging ganito? No? But then tingnan nyo, meron namang mga bagong ugat na umusbong doon sa kanyang primary roots. Okay, so okay, this one, tingnan ninyo, yan po. Okay, another one. Ito yung mga pure, ito yung mga pure na waling-waling na nilagay ko sa kahoy, and they are start surviving, no? They started to adjust, no, the environment. Yan, no, tingnan nyo, ito napaka-healthy, no? Nilagay ko lang to dito, pinabayaan, pero napaka-healthy niya. Yun, no? So yung mga orchids na nabili ko online, dito tayo, yan. So ito yung Ostii, no, na nabili ko. Ito I am waiting na magkaroon ito ng flower, no? Yan din po, no, that is another Ostii. Lahat yan nabili ko sa
online sa Rowell's Garden. Yan, no? Another one. Ito, no? I am so happy to say that, ito, no? Nagkaroon siya ng root rot. This is a Sanderiana alba. No, this is a Sanderiana alba. Try to imagine this. This is 5,000, no? With this size, this is 5,000. And then, nung magkaroon siya ng crown rot, nilagyan ko siya ng fungicide, no? Yung hindi lang spray, but yung fungicide na Melky type, nilagay ko doon, no? Tingnan ninyo, no? Tumubo yung bagong dahon doon sa kanyang crown. So napigilan natin yung pagkasira ng halaman. Kaya nga nilagay ko siya dito from there, kasi doon yan dati. Nilagay ko siya dito kasi para matreat. Tingnan ninyo, no? Napakaganda po ng resulta. And this one, no, that is also iwaling-waling. I hope this August this will bloom. So thank you so much for watching, guys. No, this is a very short update of my garden. Next week magkakaroon na naman tayo ng another update. So thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe.